Happy Valentine sa aking jowa na si Maris Baladja. Ingat palagi. Salamat, brother! Ay, kala ko napapalabo ka na ng tagay, hapon eh. Pat, yang walang lumaban. Siya. Yan po yung napakamasayahin talaga. Oh. Ate Ado, kamusta? Kami hinapon nakakantay sa iyo. Kami alas 4 na din pa. Bigyan mo yung po sa akin. Ay, sige, diyan lang, diyan ka na. Ay, dun mo kayo sa upuan. At kami tayo po nagbablog. Ano ba ang ating yan? May araw ng mga puso Kailangan ay may konting pagmamahalang sweet. Si Tate Ado at si Ate Clarice. Pero sinsya ka na, ang hinapon na eh. Ay paisya na rin ho kayo. Kami nakakaabala lang kaunti. Ito lang nga po kami kay Tate Ado at saka kay Ate Clarice. Ito niyo po si Tate Ado. Tate Ado, ilan taong ka na? 68. 68 years old. Ito po si Ate Clarice ay 26. 26 years old talagang. Anong bisa ng inyong pagmamahalan. Ano yun, nakakwento ni Ate Clarice na yung medyo pandemic pa, medyo hindi pa nabawasan. Yung ano ba, yung siya ay medyo may tawag doon, may virus pa nung nasal daw kayo. Kaya po ba? Oo, dito kami nagpanda na konti. Oo nga, dito na daw po, may lamesa dito. Ay talagang Ay, dumating pati yung mga tiyahin niya dito at dito dumado. Aso nga lang, kaya hindi nakapamambida ng madami, eh, pandemic pa nung panahon yun. ay sabi nga ni Ate Clarice, ay hirap daw lang pinagdaanan nung bago makakasal. Oo, sa bagay, may raming interview, at saka yung mga pipil na pang ganyan. Saka sabi ni Ate Clarice, ay yung mapagod na, sakit na sa ulo, ay pinakaraos naman daw. Ano Ate Clarice? Ano yung kinukwento mo kanina? Yung sa tungkol sa bagay na yun. Ano ba yun? Yung pagsubok ng kasal talaga nalampasan nila. Nalampasan ninyo. Pero yun mo nga po siya daw ay 15 years old, sabi ni... Ano, nung makuha ko siya. 15 years old. Kinanay pa, dinadaya pa ako at yung pinupuntahan sa bahay. Sino pinupunta sa bahay? Kayo? May bahay pa ako doon sa kabila eh. Oh. Ganon, napuntahan doon at yung doon sa tatay ko na second line ng nanunulungan, ganon. Sa tatay nyo. No, nung buhay pa. Nung buhay pa tatay nyo. Edad nyo nun ay... Ilan kayo nun? Mga 50 na yun. Megit. 50. Ikaw pala talaga yung binata. Oo, totoo yun. Binata talaga naman si Tatay Ado. Binata. Megit na, nakuha ninyo ito. Ay, talaga ako nagtanong. Nagtanong ko kami. Ay, kung Misis mo? Oo, misis ko. Si Aileen, anak po ni Impin. Impin. Kilala kayo si Impin. Ang dulo mo ay si yung Mami Miwas. Sino po? Si Mapinong. Buhay pa ba? Wala na po matagal. Ayun nanay mo, si Nang... nang buhay pa. Wala po. Wana. Ibig sabihin, ate, kuya, tatay, ay, paano kayo nagkakilala ka? Sabi mo ng daya pa, ano ba yun? Ibig sabihin, sinapasyal diyan dito sa Lalo. Kaya ginagawa ko yung tubigang yan, doon ko siya nakita. Nakita mo sa katubiganan. Hindi, diyan naman sa tabi. Ay, sa inyo pag-asama ilang taon na? Ilan na? 20? 20. 12 na. 12 taon na. 12 taon na ho. Ay, talaga mahigpit na nga yung pag-aya ka pang maiki. Wala naman kunay. Maging si Milya. Yun nga lang. Sila Sa po. tagal namin nagsasama. Talaga hindi kami pinagkalooban. Sige tatay, kwento mo lang yung buhay nyo bilang mag-asawa. Hindi ko kayo magsalita, ate Clarice. Mahihain yan. Ayun. Oo, hindi gaya kung... Di kanina nga nagkukwento yan. Hindi naman pag nagkukwento, sabi ko nga, nasabi sa akin na may tao daw dito nagantay. Sabi ko, ay baka yun si... Anong pangalan mo? Makoy po, Makoy. Makoy. Makoy Atienza. Ate Kenza. Ibig Yan, sabihin, ito, nung kami nagkakilala, hanggang sa tumagal, napasyal sa bahay, yun. Hanggang sa magka-develop, yun, ang nangyari. Parang ang lagay ay si Ate Clarice ang nanligaw. si ate Clarice ang naligaw. Ay tatay Conrad. Ay sabi nga niya kanina, siya daw yung natakas pa sa kanila. Naka-video ko. Hindi ko yata naka-video yun.
Tatakas pa daw si Ate Clarice, papagalitan pa daw siya nung kanyang tiyahin. Pagpunta sa inyo at natulong nga doon sa tubigan. Tagalagay ng ano ate? Tubigan? Ano pag kami nagkaroon ng pagdadapon. Dayan, naku. Alam na rin si Ate Clarice mag agriculture. Yan po ang kwentong pag-ibig ni Tatay Conrado at saka ni Ate Clarice. 68 years old at saka 26 years old. Yan po. Subaybayan nyo na lang po sa mga susunod na video namin sa kanila. Ngayon po ang kanilang pagmamahalan ay kasintibay ng aming dalang planggana na ganito. Tatay, panoodin mo ha. Oh. Isa pa. Para ano. Yan. Yan ang aming pagmamahalan. Sabihin, pahingin nyo. Oo. Sa inyo po yan. Sa inyo po yan. Abala po. O sa bala. Yan po na may kaunting ano lang naman. Pampasaya. Salamat sa inyong pag-abala. At Sir. nakabot kayo dito sa amin kahit malayo-layo ay pinilit ninyong marating para makita yung aming bahay. At saka, Pagmamahalan. Yan yung pagmamahalang tunay na pag-ibig. Sana po ay sa pagbabalik namin ay magkaroon na kayo ng supling. ayaw pagkaluman talaga. Atay ko na daw, nadilim na, umpisan mo na. Sige po. God bless. Thank you. Yan, ulit Isa pa uta. Yeah naman, bisa. Yun po, nasaksihan niyo po ang buhay pag-ibig ni Tatay Conrado at Ate Clarice. Ang edad po nila ay 68 years old, si Tatay Conrado, at si Ate Clarice naman po ay 26 years old. 26 years old. Ngayon po, dahil po buwan ng February ngayon, at ngayon po ay February 14, araw ng mga puso, nais po namin bahagi sa inyo ang aming buhay pag-ibig ni Katinda. Ito po kami ngayon sa lugar kung saan malamig ang simoy ng hangin at tamang-tama po sa mga lovers. Oh my God! Ito ko po sa inyo yung aming pagmamahalan ng aking asawa nung kami mga binata at dalaga pa. Ngayon po nung ako po kaya siya nakilala ko, dahil ako po nagtatrabaho nun sa Mikasa, sa Tayabas. Doon po nag-electrician po ako noon. Noong time na yun po yung mga kasama ko ng kontraksyon, yung mga taga-tangab, doon ko nakikita nagmimirinda kasi siya, nagtatrabaho siya sa Tayabas Bakery. Po. Yan, sales lady po ako doon. Siya po sales lady doon, nagtitinda po yun ng pinag-ung. Yun po ako po sumama. Sumama ako sa pagmerienda noong time na yun na mga ilang araw ho naman. Nakita ko nga po at nasilayan ko siya. Ayun po palang pisang ko, ay doon din nagtatrabaho. Kaya nung time na nakita ko yung pisang ko sa amin, ay di sa isang bilaw ako di nakita ko siya. Sabi ko, o siyan, baka pwede makahingi ng number doon sa kasama mo, yung maputi. Ay kung ganun. Maputi po yan Ay, hindi po naaarawan nung lagi yung nasa bakery. Di sabi, ay, matara yun, baka hindi ibigay. Sabihin ko muna, yun ang sabi ko ng pisang. Di dumating nga ulit, nakita ko ulit. Ano, binigay na ba? Oo daw. Binigay yun, nakuha ko ng number. Yun po pinex ko lang ho, panimula. Di doon naman ako nagmimerienda, nagpapangita kami. Di ganun nga ho, bagay, text lang. Hanggang sa nakarating ho ako sa bahay ho nila. Yan. Dahil pumayag naman siya na pwedeng makit ang ligaw. Ay talaga pinagdaanan ko naman po naman yung hirap din. Ba na shortcut mo ha? Pinagdaanan ko rin naman po yung hirap na manliligaw. Kaya nagkaigi naman po at yung ako naliligaw, medyo puro inom lang ang aking ginagawa doon sa aking naging biyanan at mahilig po sa inom. Yun po ganun po ang istorya ng panliligaw ko. Yun na nga po. At ako po nanligaw si Katinda. Sa panliligaw ko ho, hindi ko po siya nakakausap dahil ginagawa po namin ng aking naging biyanan, lagi po kami nagiinom. Di siya yung nasusura at di ko nga po siya napapansin at kung lang darating po sa trabaho
ako po ay lasing na kami ni tatay. Eh, nakukulitan na ho yan, kumbaga ho nagagalit na. Hindi nga po ako pinapansin sa paliligaw ko. Eh di, katsaga-tsaga ho inom at inom pa rin. Kami ni Bianan, eh di, katsaga-tsaga ho binigyan ko na siya ng pansin. Di kami na ho nagde-date, naladala ko na ho siya sa Sariaya, sa mga talungan. Oh my God! Nagkaka naman noon, time na yun, na kami na. Eh di ganun nga ho, bunga ho ang aming pagkakaibigan. At kami po ay 12 years na ngayon nagsasama, may dalawa na po kaming anak. Ito po ay bago namin malampasan yung aming magkasintahan, kami po ay kinasal sa simbahan ng Tayabas. Kami po ay habang kinakasal, ako po ay na-injury. Pero po akong malaking namagaho rin aking kamay. Parang ano po ito na infeksyon, gawa ng nagtatrabaho nga ako dati sa munisipyo. Project yung simbahan, naglalagay ako ng mga ilaw diyan, parang natusok ko rin ito ng wire. Ay malapit na akong ikasal, ay namaga. Ay ako'y kinakasal, ako'y parang stroke. Naglalakad ako sa simbahan. Pero sa awa po ng Diyos ay nakaraos ang aming pagsasama. Dahil ang sabi ng marami, pag ang kasal ay yung naidaos, ang inyong buhay ay giginawa. Ito po ang aking narinig sa mga matatanda. Tama po nga po pala yun. Dahil 12 years na kaming... Magto-12 years pa lang. Magto-12 years pa. May 4. Oh, yun. May 4. Limot ko na ho ay. Gawa ng isipan ko buhay pamilya na. Minsan nung nakakalimot dahil ako ay nag-asawa ay 24 years old. Ako naman po ay 20, magka-22. Siya po ay magto-22 noon. Kaya medyo sawa kami sa buhay binata at dalaga. Sabi nung ng matatanda, kung kayo mag-aasawa, yung pagsawaan nyo muna pagkabinata, sa awa lang po ng Diyos, ay tama naman. Kumbaga sumunod naman kami doon, hindi po kami mga minor de edad. At sa minor de edad ho, ay medyo mahirap po ang pagsasama kasi nga, wala pa alam na hanap buhay kasino. Ay ako po naman ay skill na rin naman sa trabaho noon, kaya nagpakasalo kami, nagsama kami. Kaya hanggang ngayon ho ay kami sweet na sweet pa rin. Yan, dalawa na po ang aming anak. Yan, si Amir Dapogi at saka po si Andre. Yan. Isa pong 11 years old at saka 9 years old. Yan, napakakulit po ng aking bunsong yan. Marami rin po kaming pinagdaan ng mahirap. Kasi ako po nung kay Amir, talaga pong dede po talaga yun ay sa bote. Hindi po magkaigi sa akin. Kasi payat po ako nun, sobra. Kaya ho, talagang walang makuha sa akin ng bata. Ito po, nagkatrabaho sa munisipyo. Magkano lang ho ang sahod niyan? Nasahod po siya, late pa. 10, tsaka 25, magkano lang po yung sinasahod. Siyempre, gagatas po yung bata. Kalakasan dumede. Talagang minsan ho mamamasada yan, lalabas para ho makapagdala ng pambili ng gatas ni Utoy. Ako po kasi namamasada nun, electrical at saka ako po yung namamasada. Ngayon po sa panahong ito, kami po naman nagtitinda. Tapos pagkaraan po ng ilang yan, nagbunga na naman po. Meron na po kami isang lumabas na naman. Yan nga po, si Andre na nga ho. Medyo magaan-gaan na po kay Andre. Kasi ang trabaho po niya nasa ka na nun. Papunta ka na ng Isiyas, di ba? Manila. Yan, Mamay nila lang ako nun. Nag-high-rise building na ako. Nagsasap ko na ako doon ng mga electrical. Hanggang sa umayos po ng umayos. Tapos bumalik siya dito. Pagkaraan po nung bago mag-lockdown yun, di ba? Yan, nakauwi na siya dito. Yan. Nag-ano na lang muna siya, yung meat farming. Dati may fish pan kami doon. Na-vlog na po namin dati, kaya lang po ay matagal na din. Kumbaga nawala na ho siya. Yan, tanim-tanim po, tapos yan, mamasada, electrical po dyan sa kung saan sa kalakalapit lang po. Yun po yung naging trabaho niya noon. Tapos ngayon ho, nitong pagdating ng 2010 yan, namuhunan po kami ng, ito na nga po yung aming trabahong ito. Yan. Buhay malininda po ngayon kami. Rolling na po, rolling store na po. Tapos rolling sa store. bahay po, meron po kaming maliit na tindahan. Yun. Dahil nga po kami mag-asawa, itong hanap buhay ho namin ngayon, lagi na po kami magkasama. Nakakaunawa na ho kami halos ngayon. Dati ho kami talaga nag-aaway. Lagi din po kami pang-away. Ayan po ang pinakamabigat sa mag-asawa. Sobra din po. Yung lagi kayong nag-aaway, gawa lang hindi na magkaintindihan. Pero sa awa nga ho ng Diyos, ngayon may 2 years na ho kaming lagi magkaangkas dito sa aking rolling store.
eh, ano na po namin ang ugali namin sa isa. Kahit kami 12 years nang nagsasama, ay lalo pa ho namin nade-develop na masarap pala. Kahit mahirap, eh, masarap po pala, may buhay pag-ibig. Kaya nga ho kami na dito sa malalamig na lugar. Dahil narito na po kami ngayon Dito po sa kami ngayon sa Mamala. narito na po kami sa kalahatian ng Bundok Panahaway. Makikita nyo po mamaya kung saan magandang venue na punta kayo kung ay mag-date, Pwede po, magkasintahan. Kami pong isasama sa aming vlog na ito. At sa Para ka na pong nasa Little Baguio. para ho kayo nasa Baguio. Kaunti pa ang gastos para ka pa nagpunta ng Buday mo pa nagpunta ng Baguio. Sobrang lugar na lamig to. po talaga. Ngayon po, Napakalamig ipapakita po. po namin at na-share na po namin ang aming buhay pag-ibig ngayong February 14. Dahil nga po araw ng mga puso ay kailangan ay magmahalan. Kapit lang ho. Makukuha nyo rin po yung Lagi po ugali kayong ng isa't magunawan. isa. Yan pong pag-aaway ay lagi din. Tulad na, minsan po talaga sa lakad namin, minsan nagtatalo din ho kami pero mamaya naman ho, okay na rin po yan. Ito po ay kasama sa buhay ng tao bilang mag-asawahan. At ordinary po yun. Normal lang. Huwag lang po dumating sa hiwalayan ay talaga ho. Napakasakit, Kuya Eddie. Ngayon po, bibigyan ko po ng magandang halik ang aking misis. Isa. Ayun po, pupunta po kami doon sa lugar na kung saan kami. Tara na po at inyo pong masdan at samahan nyo po kami sa aming pupuntang ilang views dito. Yan po, pupunta po kami sa lugar kung saan po ang view. At bagay na bagay sa magkasintahan. Ito po kami sa Immaculate Farm and Garden Restaurant. Kami po ay pupunta doon sa taas. Ito po yung video. Kami po ay nasa lugar ng Mamala. Sa kalahatian po kami ng Bundok. Ako po ay nasa Baguio City. Sobrang lamig po bakit? Lamig po ng simoy ng hangin. Parang nasa Baguio kahit mainit. Ang sikat ng araw. Hindi tayo misis yun. Ito, dali. Wow. Ay, talagang bagay na bagay yun. Sa mga nagmamahalan dyan ngayong February 14, dapat pa kayo pues lang. May mga kukulo po dito na pwede nyong gawin gustuhan ng pagkain.
pagkain na pwede nyong kainin na parang dito kayo. Maganda po nung location para ho kayo nasa Baguio City. Oh. Ang bait po ng may-ari nito, saka bata pa. Ayan. Yan, ang ganda talaga. Talagang ang ganda ng view. Oh, ang ganda ho ng view. Para ho kayong nasa Baguio City. Lamig kahit masikat ang araw. Ito ay matatagpuan lang ho din sa Barangay Mamala. Ito po yung bayan ng Sariaya. Barangay Mamala, Sariaya, Quezon. Ito po ay pwedeng-pwede puntahan kahit sino. Napakaganda po. Dito po kami nagdidate ngayon ng aking asawa. Para maabot mo na yung ulap. Kita mo yung nag-usok-usok. Dahil nga po kami nasa pahalan ng bundok Manahaw, kaya nayan po na yung ulap po. Baba na. Baka kami mahagip na ular eh. Yan po. Nasaksihan nyo po ang aming kwentong pag-ibig ng aking misis. Ang mga magandang tanawin dito sa Barangay sa Mamala. Na aming pinuntahan po dahil nyo pang nasa Baguio City. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng aming mga videos. More power and God bless. Magandang umaga po, nagpasyal yung buhay paninda din eh. Malapit na po yung Valentine's. What? Sasabi na ako ng Happy Bro, what are you Valentine's sa talking about, kay Hanime Humawan. Tatrabaho ako sa Biodec. Dito po sa Purok City, Mamalauno. Nandito po sila ngayon. Nagtitinda. Dito po kami ngayon sa tindahan ni Tatay Frede Humawan. Dini, pupunta po ko dito. Dini sa may gulay na nagbubukas yung bayaw ko. Kapag nakahugas sila. Titinda po ito sa Prose. Ito po si Ronald Gadera, bilas ko yung magtitinda sa Prose. Ang tinitinda po yan, Labanos. Kaya si Gerald, Pan Roel, sa Ate Kambal, magkambal po yan. Sige po, bati po kayo. Bati kayo. Baka po may gusto kayo na i-shout out. Batiin po ng Valentine's Day. Advance Happy Valentine. Kayo kuya. Video pa, no? Siyempre dadalo sa Amerika ito. YouTube lang po kayo. Mga kaklase ko. Ulit. Shoutout sa mga kaklase ko bukas. Yung sana yung mga magjojowa diyan ay maghihiwalay din. Salamat kuya. Nakakagigil.